sa ating lahat ngayon. Aming Diyos sa langit na makapangyarihan sa lahat, dalangin ko po, Panginoon, na kami ay iyong pangunahan. Basbasan mo po ang mga salita mo na aming napakinggan sa mga oras na ito. Naway maging kalakasan namin, maging gabay namin ito, na makita namin ang tunay na realidad ng buhay na ito na ginagamit namin upang mapuluguran namin ang pangalan mo. Sa oras na ito, Panginoon, aking pong hinihingi sa iyo na kami ay iyong ingatan sa lahat na bahagi ng lugar mong ito, Panginoon. Mula sa hulihan, sa unahan, sa kaliwat, sa kanan, maging sa kalagitnaan, maging ang mga leaders, Panginoon, ang mga warrior mo na nag-intercede sa lingkod mo, Panginoon. Patuloy mo silang silyuhan ng iyong makapangyarihang dugo. Alisin mo lahat ng mga hadlang, lahat ng mga tenga na walang pakinig sa mga oras na ito. Aking itong inaalisan ng bara sa pangalan ni Kristo Jesus. Maging yung puso na sobrang kalawang, aking itong inalisan ng bisat kapangyarihan. At Panginoon, aking pong itong hinihiling sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Na pagkaluban mo sila ng pusong matanggapin, pusong mapag-unawa, pusong mapagpakumbaba, maging yung aming mga mata, Panginoon. Let our eyes be open to your word in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito. Pangunahan mo po kami, gamitin mo po ang buhay ko to impart them what the Holy Spirit wants to tell them in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Mahayag ka sa buhay ko, mahayag ka sa aming kalagitnaan ngayon, at ang lahat ng ito'y hinihiling ko po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Napakabuti po ng ating Panginoon. Hallelujah. Katulad po ng aking pong pinapaalala sa iyo, bakit kaya ganito yung mga mensahe sa atin ng Panginoon patungkol sa buhay sa hinaharap. So, tayo mismo makakasagot niyan kapag tayo ay patuloy na binubuksan natin ang puso natin upang maunawaan natin ang bawat himaymay ng mensahe ng Diyos para sa ating lahat. Ulitin ko po ang verse na ating pong napakinggan. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na dinakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. So ito po ay sinulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. So kung ating pong limiin ang kanyang mensahe para sa ating lahat ngayon, sa ating kapanahunan, sabi ni Paul emphasized that present in hardships and fleeting, while spiritual realities such as heaven in God's promises are everlasting. Pag sinabing fleeting, temporary. Pangsamantala. So, in-emphasize panandalian. In-emphasize ni Paul na yung ating kasalukuyang mga pinagdadaanan. Mayroon ba tayong mga pinagdadaanan? Yes, we are. Mga kapagsubukan. Amen po ba? Kawalan. Amen po ba? Sakit at karamdaman. Ito'y mga temporary lamang or pangsamantala lamang or panandalian lamang. Tandaan po natin yan. Samantalang yung mga spiritual na realidad, katulad ng langit, katulad ng mga pangako ng Diyos, ito ay magpangwalang hanggan. Amen po ba? So dapat na tayo ay nasa kasalukuyan na buhay. Punta tayo ngayon sa tunay na realidad ng buhay natin, na ang buhay na ito, tandaan po natin, ang buhay natin ay hindi tayo pabata. Amen po ba? Kung mayroon kayong mapapansin dyan na minsan ay 76 years old, 80 years old, lalo na po yung mayroong mga kakayanan na magpabanat ng kanilang mga mukha, ito ay panandalian lamang. Lahat yan ay maglalagas din. Amen po ba? Lahat na ilalagay nilang artificial sa kanilang mga katawan, lahat iyan ay matutunaw. Darating ang panahon. Amen po ba? Darating ang panahon kapag iyan ay inilagay na sa kanilang kabaong.
sila ayan ay mag-aagnas na. Dahil wala na diyan yung tunay na buhay natin kapag tayo'y tagasunod ni Kristo. Amen po ba? Kaya sabi nga, ito ay mga panandalian lamang. Pero, ang tunay na realidad ng mga espiritual, ito yung may langit, may pangako ang Diyos na buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya dapat po maunawaan po ng bawat isa sa atin, o kung may nakaunawa man o hindi man maunawaan, doon po sa mga kapatid natin na wala na sa ating piling, pero nanatili sa puso natin. Bakit? Nananatili sila sa puso ng Diyos. Kung bakit sila ay nanatili sa atin, it's because we are one body, one spirit, one soul. Hallelujah. Amen. So dapat maunawaan po natin na wala tayong sinayang na panahon para sa mga kapatid natin na wala na sa piling natin. Amen po ba? Sa sakit, sa tuwa, sa saya, sa problema, sa pagsubok, tandaan po ninyo mga kapatid, inilaban natin ang lahat na mga nawala na sa ating kapaligiran ngayon. Na lahat sila na umuwi na kay Lord, inilaban niya ng ministering ito. Tandaan niyo po yan. Kaya dapat po, mapunta po tayo doon sa tunay na realidad ng buhay. Ng tunay na realidad, ito yung spiritual na aspeto ng buhay natin. Na mayroong Diyos, may langit, may Diyos, may mga pangako siya sa atin at mayroon tayong buhay na walang hanggan. So dapat po natin na maintindihan na ang kahulugan po ng mensahe na ito sa atin, na dapat natin na ituon lamang ang ating mga mata. What do we mean by fixing our eyes? Fixing our eyes means intentionally focusing our attention on spiritual, invisible truth rather than only on physical immediate circumstances. Pag sinabing fixing our eyes, ituon lamang natin ang ating mga paningin. Intentionally. Gawin nating intention. Huwag nating gawing biro. Amen po ba? Huwag nating gawing biro lamang. Na kunwari, tumitingin tayo sa salita ng Diyos, nakikinig tayo, pero paglabas at pagkatapos ng ating napakinggan, unti-unting isinasawalat ng ating kabilang tenga at nawawala ito hanggang sa napapalitan naman ng pagiging makalaman. Amen po ba? Means intentionally focusing our attention on spiritual, invisible truth rather than only on physical immediate circumstances. So ibig sabihin, kahit nandyan ang pagsubok, kahit nandyan ang problema, kahit nandyan ang anumang uri ng mga sirkumstansya ng buhay natin, we must fix our eyes unto Jesus, who is the perfecter of our faith. Hebrews 12:2. Amen? Hello? Are you getting it? Next na ini-emphasize ni Paul sa mga taga-Korinto at sa atin ngayon na nakikinig ng kanyang mensahe sa pamagitan ng sinulat ni Paul, yung temporary na struggle. Ano ba itong mga pansamantalang pakikipagbaka, earthly sufferings, illnesses, and problems are described as light and momentary, passing away quickly compared to eternity. Pag sinabing fleeting or panandalian na paghihirap, yung mga sufferings, panandalian yun. Yung sakit, panandalian yan. Kahit ikaya magtiis ng 2 taon, 3 taon na ikaw ay mayroong sakit, iyan ay panandalian lamang. Amen po ba? Iyan, kung i-describe ni Paul, isa yan na, kumbaga parang lightweight at pansamantala lamang, magaan lang na pinagdadaanan. Bakit?
Kung dito sa lupa, yung mga nararanasan natin na problema, magaan lang para sa Panginoon, mayroon pang mas mabigat na pagdadaanan na suffering kapag hindi natin tinanggap si Kristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Ano yung mabigat na yun? Ito yung impyerno, dagat-dagatang apoy. Baka mamaya, ang tagal-tagal nyo nang nakaupo dyan. Hindi lumalago ang spiritual nyong pangunawa. Ang akala nyo, yung hirap nyo dito, iyon na yung impyerno. Mali. Panandalian pa rin to. Yan, napakapalad po ng ating mga kapatid na talagang pinaglaban natin sa pagipagbaka nating spiritual, digmaang spiritual. Alam nyo po, hindi po biro ang makipaglaban sa digmaang spiritual. Ang kalaban natin ay walang iba. Hindi naman yung may katawan, kundi yung lahat ng mga kumakapit sa kanyang katawan, yung sakit, yung lahat na problema, yung bisyo, yung ano paman, yun ang kinakalaban natin. Kaya kung ikaw ay mahinang sundalo ng Diyos, hindi ka tatagal. Kaya mula sa puso namin ng mag-asawa ang pasasalamat at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos, pinapatatag itong ating mga mandirigma. Amen? Tumatatag yan. Ilan na? Ilan na? Sabi nila, ano ba yan? Bakit ba yan sa ministry? Ilan na yung nawawala? Sila nalulungkot. Bakit kaya? Naku, baka mamaya ako na yung susunod. Umpisahan ko na rin tumalikod. Lalo kang mawawala kapag ikaw ay tumalikod. Amen po? Sa halip, tayo ay magalak. Bakit? Sabi nga, di ba, isa lamang na kaluluwa ang magbalik sa kanyang ama na nasa langit na siyang naglika sa kanya. Laksa-laksang anghel ang nagkakatuwaan. Bilangin nyo, ilan na ba ang umuwi sa Panginoon? This year. Before the year end, isa? This year, ilan? Amen? Alam niyo po ba, doon sa mga hindi nakakaunawa, nalulungkot sila. Pero sa atin na nauunawaan natin na mayroong langit at may impyerno at may langit na buhay na walang hanggan, tayo'y nagagalak. Bakit? Napakabuti ng Diyos. Wala na silang hirap. Naunahan pa tayo. Marami pa tayong pagdadaanan. Marami pa tayong problemang kakaharapin. Mayroon pang mga leon. Amen po ba? Umaatungal sa tabi-tabi. Amen? Yung ating mga kapatid na umuwi na sa piling ng Diyos, naghihintay na lamang sila nagisingin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Oy, Victor, gising na. Bumalik na ako. Lolita, gising na, bumalik na ako. Samantalang tayo, pag dumating ang Panginoon, marami pa tayong ipakipagbaka. Pag ikaw ay hindi pa naging matuwid at hindi ka pa lumakad sa katwiran, baka ikaw ay naiwan pa. Amen? Hello? Naunawaan po ba natin? Hindi po ito pantatakot. Hindi po tayo tinatakot, kundi pumupunta lamang tayo sa realidad ng buhay na dapat nating ituon ang ating paningin sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? Bakit? Doon sa mga bagay na hindi nakikita, may pangako ang Diyos. Buhay na walang hanggan. Amen? Buhay na walang hanggan. Amen? Hello? Nandyan pa po ba tayo? Praise the Lord. At ano naman ito na ini-emphasize ni Paul yung eternal perspective? Ibig sabihin, yung pangwalang hanggang pananaw. Amen po ba? Itutuon natin yung ating mga paningin sa mga bagay na hindi natin nakikita, lalo na
yung mga pananaw natin papunta doon sa buhay na walang hanggan. Baka mamaya hindi nyo naiisipan sa buhay nyo, hindi nyo nare-realize sa buhay nyo na mayroong buhay na walang hanggan. Baka akala nyo hanggang dito na lang ang buhay na ito. Amen po ba? Lagi nating tatandaan, hindi nagtatapos kapag ipinikit ng isang individual ang kanyang mata. Hindi siya nagtatapos doon. Mayroon pa siyang gagawing pagharap sa harapan ng Diyos. Lahat na kanyang ginawa dito sa lupa, ihaharap niya yan doon sa Panginoon. At ang Panginoon ang magja-judge sa kanya. Hindi naman tatanungin ng Panginoon si Ate Lulit, hindi naman tatanungin, Lolita, anong natapos mo? May natapos ka ba? Di ba sa literal, kapag mag-apply ka ng trabaho, kapag mayroon kang papasukan, may interview. So, para kung ihalin tulad natin yung paghuhukom, parang interview ba ng isang employer, anong natapos mo? Graduate ka ba o undergraduate ka ba? Sa langit, pag humarap ka sa Panginoon at ikay huhukuman, hindi tatanungin ng Panginoon, ilang diploma ba ang hawak mo ngayon? Ilang profesyon ba mayroon ka ngayon nung nasa lupa ka? Hindi iyan ang maririnig natin. Kaya yung iba tuwang-tuwa, pinagmamalaki, tapos na ako. Hindi po masama yung mag-aral. Dahil tayo nasa literal world. Alam niyo ba yon? Lahat tayo nasa literal na mundo. Nakikisalamuha tayo. Hindi lahat spiritual yung ating aspeto. Dapat ibalansin natin. Spiritual in literal. So kung paano binibigyan natin ng pagpapahalaga ang literal, mas bigyan natin ng pagpapahalaga ang spiritual na aspeto ng buhay natin. So, iniulit ko po, hindi po masama ang mag-aral, magtapos, kumuha ng degree. Dahil kami rin po ay nagpapaaral. Pero lagi nating tatandaan, ibalansa natin yung buhay natin. Huwag puro literal, dapat balanse, may spiritual. Mas higit nating tuunan ng ating paningin yung mga bagay na hindi natin nakikita. Ito yung sinasabi na walang hanggang pananaw. Dapat may pananaw ka. Kahit may natapos ka na, may degree ka na, dapat alam mo kung saan ang punta mo. Dapat alam mo na saan punta mo ay sa langit. Lumalakad ka pa rin papunta sa katwiran. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So walang makakapunta sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko, sabi ni Jesus Christ. So hindi niya sinabi na sa pamamagitan ng ating mga tinapos, sa pamamagitan ng ating mga profession, mga karir, makakapunta tayo sa langit. Walang sinabi yan. Lahat yan ganun sa paningin ng Diyos. Kahit anong gawin nating paganda dito sa lupa, lahat yan, ganun yan sa harapan ng Diyos. Lahat yan, anong tawag doon? Yung magmi-melt. Anong tawag doon sa Tagalog? Malulusaw. Magtutubig. Amen po ba? Lahat na yan na gagawin natin sa ating mga katawang panlupa, malulusaw yan pag ang katawan pag ang ating kaluluwa umuwi sa tunay na may likha. Kaya pinapaalala na sabi na rin yung Solomon, alalahanin mo ang naglikha sa'yo, ang lumikha sa'yo sa panahon ng ikay bata pa. So bata pa lang, bakit ini-insist ni Solomon, bata pa lang dapat alalahanin natin kung sino ang may likha sa atin. Dahil yung mga kabataan, sadyang ang titigas ng kanilang mga ulo. May narinig ngayon, hindi sumusunod. Amen? Kahit ipaliwanag mo na, ang tatay mo, ang nanay mo, nasa langit na yan. Kaya kayo magsikap na mapunta rin kayo sa langit, wala pa rin. Amen? Hello? Alam niyo po ba ang mga mandirigma ng Panginoon kung saan napapagod? Doon sa mga matitigas ang ulo. Ayaw sumunod. Are you getting it? Totoo po yan. We come to realidad in our life. Realidad natin, tunay nating buhay ngayon. Kung bakit, saan ba nahihirapan ang mga nag-intercede, yung mga intervention natin, nag-intercede sa atin. Nahihirapan ang mga yan sa mga matitigas ang ulo. Ayaw sumunod. May narinig,
hindi sumusunod. May napakinggan, hindi pa rin nasunod. Hindi pa rin gumagawa. Napakatigas ng ulo. Kaya sabi ni Haring Solomon, mula sa pagiging bata, alalahanin mo na may Diyos na naglikha sa iyo. Alalahanin mo na may naglikha sa iyong Panginoon sa panahon na ikay kabataan, nagkaedad na, tumatanda na, lalo na kapag hindi mo na maigalaw nang ikaw lang mag-isa ang katawan mo, alalahanin mo na may Diyos. Kaya ngayon yung panahon na walang patisod-tisod. Kapag natisod ka, lugi ka, mahulog ka doon sa impyerno. Dahil walang tisod na napupunta doon sa langit. Buhay bang lahat? Amen. Praise the Lord. It encourages investing in things that last. Pag sinabing pang walang hanggang pananaw, hinihimok tayo na mag-invest tayo ng mga bagay na pang walang hanggan. Amen po ba? Alam niyo po, kahit na yung mga grade 1, grade 2, grade 3, kapag bukas ang puso at ang kanyang isip, kapag yan ay gumagana, naunawaan niyang spiritual na pagtuturo, natututo yan. Amen? Kahit na ikaw ay tapos, kahit ikaw ay college graduate, mayroon kang tinapusan, kapag ang iyong isip at puso, hindi mo pinapagana sa spiritual na aspeto, kawawa ka. Amen po ba? Amen? Kasi ito ang katotohanan, spiritually, ang isang tao na walang pangunawa, bobo yan. Amen? Masakit pakinggan pag sinabing bio-bio. Pero yun ang katotohanan. Simple lang ang susi. Para ikay maging matalino sa literal, kailangan mong mag-aral ng mag-aral. Pero sa spiritual, para ikaw ay magkaroon ng pangunawa, puso lang ang susi at ang isipan ibukas. Di ba? Walang gastos. Bago ka matuto, di ba? Nakita mo yung mga ginagamit na rin ng Panginoon. Kaya sila, ina-acknowledge nila, naku, kung hindi dahil sa akin, hindi ako nakapagtapos. Hindi ko pinagmamalaki na may pinag-aralan. Ang pinagmamalaki ko, yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Na ginamit niya ako dahil kahit ako may pinag-aralan, hindi naman ako nagagamit ng Diyos. Nung in-acknowledge ko na wala akong pinag-aralan, doon naman ako nagamit ng Diyos. Kaya ako naniniwala na kahit may pinag-aralan ka o wala kang pinag-aralan, kapag gusto kang gamitin ng Panginoon, magagamit ka. Hindi gumagamit ang Panginoon sa mga perpektong tao. It's a matter of decisioning. It's a matter of the heart. Sabi nga, si Lord nakatingin doon sa willingness natin. Kapag hindi ka willing na magamit ng Panginoon, habang buhay ka na lang naaakayin. Kahit wala kang sakit, inaakay ka papunta sa simbahan, kailangan mo pang i-grab o kailangan mo pang hilahin. Kailangan mo pa laging paalalahanan, oy, linggo ngayon, tara magsimba tayo. Amen? Kasi wala kang pakialam sa buhay na hinaharap. Ang iniisip mo lang, kumita ka, magkapera ka, makapamayad ng utang, ganun lang. Which is wrong decision. Subukan naman natin ngayon na ibahin natin yung ating pananaw. Ang pananaw natin, ito natin doon sa mga bagay na hindi natin nakikita. Na kung saan may Diyos, may pangako ang Diyos, may buhay na walang hanggan. Amen po? Yun ang ating paghandaan. Hindi natin may pagmamalaki yung ating pinag-aralan pag tayo humarap sa Panginoon. Kasi ang itatanong lang naman din ng Panginoon sa atin. Amen? Julie, ano ang ginawa? Paano mo ginamit ang buhay na pahiram ko sa'yo? Ang mga kakayanan na pinahiram ko sa'yo? Ngayon, ikaw at ang Panginoon ang mag-uusap ngayon. Hindi tatanungin si Sir Julie doon, tapos ka ba? Nag-high school ka ba? Nag-kinder ka ba? Wala. Kaya lang tayo nag-aaral, kaya tayo nagpapaaral ng ating mga mahal sa buhay dahil nandirito pa tayo sa literal na mundo. Amen po? Amen? Kasi sa panahon ngayon, kapag wala kang pinag-aralan, ganyan ang tao sa'yo. Pero kapag wala kang pinag-aralan at
ginamit mo ang puso mo, ang isip mo, naglingkod ka sa Diyos, ang Panginoon, ang reaction sa'yo ay ganito. Yes! Amen? Mabuti po bang Diyos? Amen. So paano natin ito may apply sa ating mga sarili ngayon? We've come now to a contextual application. Pag sinabing contextual, yung kahulugan kung paano natin i-apply sa buhay natin. Kailangan ma-overcome natin yung ating mga kabiguan. Overcoming despair. This used to encourage believers not to lose heart during suffering by comparing it to the future weight of glory. So sabi nga, overcoming despair, ito yung kung paano natin i-apply. Kailangan ma-encourage tayo, mahimok tayo, na huwag tayong mawala ng pag-asa. Amen po ba? Sa panahon na mayroon tayong mga pinagdadaanan, huwag tayong manghina, huwag tayong manglupaypay. Dahil ang suffering na pansamantala nating pinagdadaanan ngayon, ito ay pansamantala lamang. Kung i-compare natin sa ating hinaharap na kung tawagin ay weight of glory. Ano ang ibig sabihin nito? Yung bigat ng kaluwalhatian ng Diyos. Weight of glory, overwhelming, permanent value of God's presence or the rewards of heaven. Ito yung glory. Pag sinabing glory, yung kaluwalhatian ng Panginoon. Yun yung kapalit ng mga pinagdadaanan natin ngayon. Amen po ba? Hello? So katulad sa panahon natin ngayon, yung pamilya ng mga Nicolas family, they are grieving. It's natural. Nagigrieve tayo. Dahil nawala sa atin yung ating mahal sa buhay. Pero, i-compare natin doon sa weight of glory, yung rewards ng langit. Amen po ba? Rewards yung gantimpala ng langit doon sa kanilang nawala na mahal sa buhay. Amen po. Amen. Yung glory. Yung kahalagahan ng presensya ng Diyos. Amen po ba? Ito yung reward sa kanilang pamilya. Bakit? Ang kanilang nanay ay umuwi na sa piling ng Diyos. Amen? Hello? I would remember last Friday. That was our prayer. It's around 10:30. Yung panahon na pinagpipray ko pa yung si Ate Lulit. Kahit na alam ko yung mata niya kung saan napapunta eh. Hindi na ako bago doon eh. Pero alam niyo po ba, sa panalangin na nabanggit sa kanya, nag-respond pa yung kamay niya. Amen? Kaya naniniwala po ako at 10 ng ang kabuuan ng ministry ng Lord Promise na si Ate Lulit ay nasa piling ng Diyos. Kasi mula sa pasimula hanggang sa katapusan, hanggang ngayon, na nandiriyan pa siya sa kanilang tahanan, pinaglalaban pa rin ang ministry. Nanduroon pa rin ang ating pagdamay. Kaya wala tayong ibang gagawin. Pagpasalamat natin sa Panginoon. It is a reward from heaven. Reward sa atin ng mga naglilingkod. Reward sa pamilya na lahat na sumusunod. Amen po ba? Yes, nandoon yung ating pagluluksa. Amen po ba? Alam niyo po, papiyawan ko lang, si Jesus Christ, nung nawala si Lazaro, nagluksa din siya. Bakit? Kasi naalala niya rin yung mga panahon na kasama niya si Lazaro. Kaya yung pagluluksa kapag tayo ay nawawala ng mahal sa buhay, it's normal. Normal. Pero lagi nating tatandaan na tayo, we are celebrating for the weight of glory na rewards from heaven sa atin at sa pamilya natin. Amen. So, nakuha nyo, naunawaan nyo po ba? So, you don't have to ask dahil ipinapaliwanag na natin yung mga nangyayari sa realidad ng buhay natin. So, paano natin i-apply? We must prioritize faith. So, prioritizing faith,
It reminds believers to value spiritual life over material possessions and temporary earthly circumstances. So, sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, i-priority natin yung ating pananampalataya. Amen po ba? Yung ating pananampalataya, huwag natin itong patayin. And then, how about yung ating araw-araw na estratehiya ng buhay natin? It encourages walking by faith and trusting God rather than relying only on what can be seen. So, ibig sabihin, hinihimok tayo ni Paul na lumakad tayo sa ating pananampalataya na mayroong pagtitiwala sa Diyos. Salip na tayo ay magtiwala dun sa mga bagay na ating nakikita, magtiwala tayo dun sa bagay na hindi natin nakikita. Amen po ba? So, napakabuti po ba ng Panginoon? Napakabuti ng Diyos. So, dapat natin na sa buhay, i-apply natin, i-overcome natin yung despair, i-prioritize natin yung faith natin, at magkaroon tayo ng daily life strategy. So sa araw-araw nating buhay, wag puro trabaho. Pagising mo sa umaga, madaling araw pa lang, trabaho ka na. Nasubukan mo na bang tawagin ang Panginoon? Nasubukan mo na bang sabihin sa Diyos, Lord, salamat dahil buhay pa ako ngayon. Kaya nga, i-priority natin. Yung sabi nga, magkaroon tayo ng strategy. Kung noon, hindi mo naalala si Lord na pasalamatan, pagkaharap mo ang pagkain, lalo na kapag masarap na ulam, kain, subo agad. Nakalimutan. Pwede pa lang, hindi lang nabanggit ni Haring Solomon, remember your Creator when you are making, when you are eating. Kasi kalimitan, kahit na mga lingkod ng Diyos, o naglilingkod na sa Panginoon, kapag manasa harapan na ng pagkain, nakalimutan na yung nagbigay ng pagkain na masarap. Ay, ang sarap-sarap naman ito. Amen? Lagi nating tandaan, magkaroon tayo ng strategy sa araw-araw. Pagising mo sa umaga, hanapin mo ang mukha ng Diyos. Hindi mo yan makikita. Magbasa ka ng kanyang salita at kakausapin ka niya. Pag hinanap mo yung mukha ng Diyos, pag tingnan mo yung mukha ng asawa mo, parang leon yan. Hindi yan kamukha ng Panginoon. Pero lagi mong tatandaan, tayong lahat na tumanggap kay Kristo, tayong lahat ay kawangis ng Diyos. Tingnan mo ang katabi mo. Kamukha ba? Kawangis ba? Diba? Kapag iyan ay nakangiti at sobrang kagalakan ang nararamdaman, kawangis yan ng Diyos. Kapag naman yan ay hindi tumatawa, parang seryoso. Baka mamaya, wag tayo makaseryoso. Baka walang available na ambulansya. Pinapatawa ko lang po kayo kasi seryoso nga kayo. Bakit ba seryoso kayo? Seryoso ba ang mensahe ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Huwag kayong mag-alala. Makakaraos din tayo. Makakatapos din tayo. Yan. So, we've come on now naman sa parallel na konsepto ng buhay na ito. Paano ba yung patuloy na pag-focus natin sa mga bagay na hindi nakikita? Ang ibig sabihin po nito, it means focusing on the eternal or spiritual realm ng buhay natin. Yan. So, kapag may nagtanong, ano ba yung sinasabi ni nanay na we must fix our eyes to unseen things? So, yung hindi mga nakikitang bagay. Ito na nga yun. Yung mga spiritual yan na aspeto ng buhay na kung saan mayroong buhay na walang hanggan, may pangako ang Diyos na buhay, at nandyan yung kalakasan at yung walang hanggang kalakasan na mula sa Diyos. Yan yung mga bagay na hindi nakikita. Amen po ba? Kaya nga sabi nga doon sa Romans, di ba? Sa lahat ng mga nagmamahal at sumusunod sa kalooban ng Diyos, sabi nga, mayroon siyang inilaan para sa mga nagmamahal sa Diyos. Ano yung inilaan ng Panginoon? Ang sabi niya doon, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tainga,
ang mga bagay na inilalaan ng Panginoon doon sa lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. Mahal niyo pa ba? Mahal niyo pa ba ang Panginoon? Amen. So, forever po nating mamahalin ang Diyos. Amen. Dahil una siyang nagmahal sa atin. So, ano naman po ang ibig sabihin ng walking by faith, not by sight? Sabi po diyan sa pangalawang Korinto, chapter 5, verse 7. Anong sabi po diyan? Mayroon po ba tayong word? Ang sabi diyan, this encourages Christians to live based on trust in God's promises in spiritual realities rather than relying solely on physical circumstances or immediate human understanding. So tayo daw po ay lumakad sa ating pananampalataya, hindi sa kung ano yung mga nakikita ng ating mga paningin. So, walking by faith, not by sight. So, kaya ka lang pumupunta sa simbahan kasi mayroon kang nakikitang ibang motibo. So, ang motibo natin, ilagay natin sa Diyos. Motibo na, ano ba yung intention na motibo natin ngayon? Ang maranasan ang himala ng Diyos. Amen po ba? Dapat yung motibo natin. Magkaroon tayo ng intensyon na motibo sa paglakad natin sa pananampalataya. Kasi mahirap yung lulubog lilitaw. Kapag lulubog lilitaw, wala yan na pananampalataya. Hindi totoo na siya ay lumalakad sa pananampalataya. Amen po ba? Eto na. So, having a long-term heavenly viewpoint rather than a short-term earthly one. So, kapag yung perspective, yung pananaw natin na spiritual, yan yung sabi nga, makalangit na pananaw kumpara doon sa pansamantala na nakikita lamang natin dito sa lupa. Yan. Ano naman yung heavenly mindedness? Ibig sabihin yan, yung ilagay natin yung kahalagahan ng mga bagay na mayroong buhay na walang hanggan, ng pangwalang hanggan. Sabi nga, kung nais natin na lumago sa espiritual, huwag tayong mag-invest ng buhay natin sa mga bagay na pangsamantala. Sa halip, mag-invest tayo ng mga bagay na mayroong eternal or mayroong pangwalang hanggan. Amen po. May natutunan po ba tayo doon? So, sa kabuuan po, ang mensahe po sa atin ngayong umaga, this is to encourage us to look past immediate, tangible difficulties that find hope in the lasting, eternal promises of God. So, ini-encourage tayo ng Panginoon na patuloy tayong, sabi dito, patuloy tayong tumingin doon sa mga bagay na hindi nakikita at huwag tayong tumuon ng ating paningin doon sa mga bagay na tangible or immediate, yung mga panandalian, yung mga mabilis maparam, yung mga mahirap pero nakikita. So wag nating i-focus yung ating mga isip doon dahil alam natin itong mawawala. Kaya sa bawat mga pangyayari, dapat magkaroon tayo ng tunay na realidad ng buhay. Amen. So wag na tayo laging mag-isip bata. Wag na tayo lagi na maghihintay na laging mayroong umaakay sa atin. Tayo mismo, lumakad tayo na mayroong pananampalataya. Ibahin natin yung routine or strategy ng buhay natin sa araw-araw. Mayroon sa wala, magpasya ka, magdesisyon ka. Kapag nagdesisyon ka na, ang Diyos ay mabuti sa atin. Amen? Hello? Alam niyo po, sabi ko nga kahapon kay tatay, sabi ko, alam mo, just to know Him, pinapaalam ko lamang sa Kanya, wala pa tayong lulutuin kinabukasan. It's first Sunday, sabi ko. Kasi kahit nandito ako sa bahay, kahit kami lang ni tatay, I used to speak him in English para masanay din siya. So, as in, kumbaga, nile-level up tayo ng Panginoon. Hindi yan para ipagyabang. So, talaga yun na talaga yung aking sa araw-araw, kahit itong mga kasama namin. As in, talaga nga, walang araw na hindi ko ginagawa yan. Hindi ako sa mayabang, kundi gusto ko lang ma-level up yung ating buhay na hindi lang ano ba naman yan pastor na yan, kapordoy naman. O parang walang alam.
So sabi ko, sabi ko, wala tayong budget for tomorrow. It's for Sunday, sabi ko. Sabi niya, hindi pwedeng wala, mayroon yan. Amen? So, sabi ko nga, yung bata nga yung bata kahit nawala lagi niyang kinakanta, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa atin. Oh, mabuti ang Diyos. Pero alam niyo po ba, talaga naman na hindi naman talaga kami pinabayaan. So, madaling araw pa lang, nakapagluto na. Because God is good. So, it's a matter of decisioning. Yung bang yung magpagpapasya na kapag para kay Lord, yung wala ka bang iniisip na ko, ay paano kaya yan? Wala ako Pero laging sinasabi, Lord, ikaw yun. Ikaw yung paghahandaan namin, pagkakainin namin, mga kapatiran. So, wag mong hayaan na wala kaming maipiprepared. So, wag kayong mag-alala. Hindi po na pumayag ang Panginoon na wala po tayong makain ngayon. Yung kanin ba, hindi pa ba sapat yun? Amen? Yung sinasaing ba ngayon ni Sister Beb na sa malalaking kaldero, hindi ba sapat yun? Di ba mayroon? At hindi lang yun. Siyempre, may ulam yan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, di ba? God is good to us. Kaya, kapag po yung word na yan, naririnig ko po na umaalingaw-ngaw, kahit hindi ko yun ma-scroll sa YouTube, kahit na isang tinig lang marinig ko yan ng, God is so good to me. God, di ba? God is good. Kapag narinig ko ang kantang yan, tumatagos yan sa aking kalamnan. Kasi kung tutuusin, magpasimula pa, napakabuti na ng Diyos. Sa bawat araw, napakabuti na ng Panginoon sa ating mga buhay. Dangan nga lang kung bakit hindi natin nakikita, kasi ang walang ibang lumalabas sa ating mga aura, kundi nakikita sa aura natin kung ano yung pinagdadaanan natin. Kapag wala kang pambili ng kape sa umaga, pambili ng pandesal, pangit na ang mukha mo. Pero alam niyo po, may pambili ka o sa wala, may kape ka o wala, God is good. Praise the Lord. Kapag naghihintay ka, 2 oras na wala pang anghel na dumarating, si Sir Dulcie, maglakad ka na papunta dito sa simbahan. Hindi yan natutuyuan. Laging maraming kape dyan. Amen? Pero kapag naghintay ka naman buong maghapon, ay wala, para kang siwan tamad. Yung bayabas, hinog na, hindi pa na hinintay na mahulog, hindi nahulog. Ayaw igalaw yung kanyang kamay para sungkitin. Nasaan yung faith? Kaya nga, daily, ibahin natin yung strategy. We must walk by faith daily. Hindi naman yun ibig sabihin ako, paano naman yan? Kahit pala wala, walk pa rin. Oo. Kasi kapag hindi ka kumikilos, hindi gagalaw ang Diyos sa'yo. Kasi tinitingnan ng Panginoon, hindi yung pakiging simangot mo, kundi tinitingnan ng Panginoon yung puso mo. Amen? Hello? Lalo na kapag nakita ng Panginoon na tumutulo yung luha mo, hindi dahil sa gutom ka na, kundi na tumutulo, Lord, napakabuti mo pa na talaga sa buhay ko. Kahit na wala ako ngayon, nakukuha ko pang purihin ka, Panginoon. Diba? Sa kabila ng kawalan, nagpupuri pa rin tayo sa Diyos. Siguraduhin lang natin na yung pagpupuri natin, kung nagiging sira man yung mukha natin sa ating mga dahilan, hindi yan dahil sa, nasisira yan dahil sa hindi mo nakamit yung gusto mo, kundi dahil sa kabutihan ng Panginoon. Kaya si Lord lagi kapag si Lord kumikilo sa anak niya, kapag meron siyang gagawin at ipapakitang himala, dinudurog niya ang puso natin. Nagkakaroon tayo ng pusong basag. Yung basag na basag. Kasi lagi nating tatandaan, kapag ang puso mo na natiling bilog at matigas, hindi gagalaw ang Panginoon sa buhay mo.
Nakaganon ka lang, nagmimensahe, nakaganon. Yung puso mo na natiling matigas. Hindi mo hinayaan, Lord, durugin mo po ang puso ko. Kahit mayroon pa akong pinagdadaanan ngayon, durugin mo po ito at maramdaman po kita na hinahawakan mo po ako. Matatapos yung mensahe, nakaganon ka pa rin. Kasi yung puso mo, hindi mo binubukas sa Panginoon. Laging sarado. Parang kung titinan mo kung manalamin tayo, para pag tinignan natin ang mukha natin sa salamin, parang uutangan ka. Ganito na lang yung gagawin ko sa mukha ko para hindi ako mautangan eh. Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Tingnan niyo mga katabi niyo kung handang utangan. Kasi kapag nakasimango tayo, hard to approach, di ba? Subukan nyo. Nasubukan nyo ba yan? Kapag nakasimangot ang katabi mo, parang mahiya ka na, di ba? Mahiya ka na kalabitin siya. Na kahit mayroon kang gustong sabihin sa kanya, hindi mo masabi kasi na-alof ka. Kasi nakasimangot siya. Tingnan mo ang katabi mo, may simangot ba dyan? Di ba? Lagi po nating tatandaan, God is good. Amen. So lagi natin natandaan na tinuturuan lamang tayo ng Panginoon kung paano tayo manalangin sa Espiritu Santo. To empower us to use our faith to see our world through the eyes of God. So, kaya si Paul talagang ini-encourage niya yung mga taga-Korinto na magpakatatag. At sa panahon natin ngayon, magpakatatag tayo. Despite of all the circumstances, the Lord teaches us to pray to the Holy Spirit and empower us to use our faith to see our world through the eyes of God. So, ibig sabihin, tinuturuan lang tayo na manalangin sa Espiritu Santo upang tayo'y palakasin, bigyan tayo ng lakas ng loob para magamit natin yung pananampalataya upang makita natin yung mundo natin na ginagalawan sa pamamagitan ng paningin na mula sa Diyos. Kasi kung gagamitin natin yung paningin na mula sa sanlibutan, makikita mo lahat yung mga problema sa kapaligiran, problema ng kapitbahay mo, problema ng gobyerno, problema ng pamilya mo. Amen po ba? Pero hayaan natin na manalangin tayo ng manalangin sa Panginoon at bigyan niya tayo ng lakas na magamit yung pananampalataya upang makita natin na ang mundong ginagalawan natin, makita natin yan. Hindi sa mundo nga may karumihan, kundi makita natin sa pamamagitan ng paningin na mula sa Diyos. Kahit na, di ba tayo bilang magulang, ang Panginoon hinahalin tulad yan sa isang ina. Ang isang ina, kahit nag-aano kasama ang kanyang anak, kapag nakita niya na lumapit ang kanyang anak, ano ang reaksyon ng ina? Nandun pa rin. Durog na durog ang puso niya. So, ganyan hinahalin tulad ni Lord yung kanyang puso. Amen? Alam niyo po ba, kahit na anong sitwasyon ng buhay mo, kapag ang puso mo bukas sa Diyos, kapag ang isip mo sa Kanya, kayang iparamdam sa iyo ng Panginoon ang nararamdaman ng iba. At kayang ilagay ng Diyos sa iyo ang puso niya. Amen po ba? Paano mo ba maramdaman ang puso ng isang namimighati? Maliban na ilagay ng Panginoon ang puso niya sa puso mo, hindi mo mararamdaman ang kapighatian na nararamdaman ng kapwa mo. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So we must have a faith-driven perspective that finds strength in future glory over present pain. So dapat daw po yung ating magkaroon tayo ng pananampalataya na yung pananampalatayang mayroong nag-uudyok ng pananaw natin, na makita natin ang kalakasan sa ating hinaharap. Amen po ba? Na kung saan mayroong kapangyarihan o kaluwalhatian
ng Diyos na naghihintay sa atin. Amen? At sabi po dito sa 2 Corinthians 4:17, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas natin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. So lagi nating tatandaan, whatever circumstances we have right now, iyan ay panandalian lamang. Amen po ba? Kumpara sa kagalakang walang hanggan at walang katulad na naghihintay sa atin doon sa langit. Father God in heaven, we thank you for this message, O Lord. Lord, bigyan mo po ito ng kapangyarihan na magkaroon ito ng malalim na pagkarema sa puso namin, Panginoon. Bigyan mo po kami, O Diyos, ng mga strategy na nagmumula sa iyo upang may apply namin ang bawat himaymay ng salita mo na napakinggan namin ngayong araw na ito, Diyos. Salamat po, Panginoon, for using me as your vessel doon sa lahat ng mga nangailangan ng presensya mo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang puso nila mailapit nila sa iyo, Diyos, sa oras na ito. Lord, ang lahat ng mga naririto ngayon, lahat kami, kasama ang lingkod mo, ang buhay ko, ang aking buong sambahayan, ay patuloy na nagmamanikluhod sa iyo, na ipadama mo sa amin ang puso mo upang maramdaman namin ang mga nararamdaman ng aming mga kapatid na naririto ngayon, O Diyos. Your will be done, O God. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito. Basbasan mo at maging pagpapala ito sa nakapakinig ng mensahe mo. Ang lahat ng ito ay ibinabalik ko sa iyo sa tanging pangalan ni Kristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Lahat na anak ng Diyos magsabi po ng Amen. Praise the Lord.